Ka-Express, nagpakita pa rin ng leadership si Kai Sotto sa kabila ng pagkatalo ng Koshigaya Alphas kontra Sendai 89ers 67-76 sa kanilang rematch sa Japan B-League. Sa laro, si Kai ang leading scorer ng Koshigaya Alphas matapos nagdala ng 14 points, 6 rebounds, 2 steals at 1 assist sa loob ng 28 minutes of action. Bagamat hindi pabor ang resulta, malinaw ang papel ni Kai bilang sentro ng opensa at depensa ng Alphas. Sa isang mabagal at physical na laro, nahirapan ang Alphas sa field goal efficiency bilang kupunan at nagtapos si Kai na may 28.6% shooting, indikasyon ng mas mahigpit na depensa ang ipinatupad ng Sendai matapos ang kanilang pagkatalo sa Game 1. Kung ikukumpara ang unang laban, kapansin-pansin ang adjustments ng Sendai, mas agresibo ang kanilang interior defense, mas maagang tulong sa post at mas limitadong second chance opportunities para sa Koshigaya. Well, sa kabila nito, nagawa pa rin pangunahan ni Kai ang scoring, patunay ng kanyang patuloy na tiwala at responsibilidad sa loob ng sistema. At sa aspeto ng depensa, ramdam ang epekto ni Kai, ang kanyang 2 steals ay nagmula sa active hands at tamang positioning, habang ang kanyang presensya sa loob ay nagpilit sa Sendai na mag-take ng mas mahirap na tira sa half-court sets. Kahit hindi dominante ang box score, nananatili siyang primary anchor ng Alphas sa magkabilang dulo ng court. At para sa gilas, mahalagang bantayan ang ganitong performances. Ang back-to-back games kontra sa isang kalaban ay nagbibigay ng malinaw na larawan kung gaano nag-adjust si Kai laban sa targeted defense scheme. At sa Game 2, mas limitado ang espasyo, pero nananatili siyang involved at hindi nawala ang aggressiveness, isang mahalagang katangian para sa international play. Well, sa kabuuan, ang pagkatalo ng Koshigaya ay hindi sumasalamin sa individual na kontribusyon ni Kai. Sa halip, ipinapakita nito ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa kanya bilang pangunahing option ng team. Sa patuloy na grind ng Japan B-League season, ang consistency ni Kai, lalo na sa minutes, touches at defensive activity, ay nananatiling positibong senyales. Si Kai pa rin ang leading man ng Koshigaya at para sa gilas, bawat ganitong laro ay dagdag kumpiyansa na sa kanilang pangunahing tower na game ready, tested at patuloy na lumalaban. Sa kabila ng pagkatalo ng Koshigaya Alphas kontra Sendai 67-76, muling pinangunahan ni Kai ang kanyang koponan matapos magtala ng team high 14 points sa rematch ng 2 koponan sa Japan B-League. Ang laro ay nagsilbing malinaw na test kung gaano nag-adjust ang mga kalaban kay Kai matapos ang kanyang solid showing sa unang laban. At sa loob ng 28 minutes, nagtapos si Kai na may 14 points, 6 rebounds, 2 steals and 1 assist. Bagamat bumaba ang kanyang shooting efficiency sa 28.6%, nananatili siyang pangunahing option ng Koshigaya sa opensa. Mas naging pisikal ang depensa ng Sendai na nagresulta ng mas kontestadong tira at mas kaunting malinis na touches sa loob para sa 7-3 center. Kapansin-pansin ang approach ng Sendai sa rematch. Mula opensa pa lang, mas maaga ang help defense at mas agresibo ang pag-collapse sa paint tuwing hawak ni Kai ang bola. Ang layunin ay malinaw, putulin ang interior flow ng Koshigaya at pilitin ang mga role players na gumawa ng plays. Sa ganitong setup, si Kai pa rin ang naging sentro ng opensa, indikasyon ng tiwala ng coaching staff sa kanya kahit sa mahirap na sitwasyon. At sa depensa naman, ramdam ang contribution ni Kai. Ang kanyang 2 steals ay nagmula sa aktibong pagbasa ng passing lanes, habang ang kanyang presensya sa loob ay patuloy na pumipigil sa Sendai na madaling umatake sa rim. Kahit kulang sa scoring runs ang Alphas, nananatili si Kai bilang defensive anchor sa half-court sets. At para naman sa gilas, ang ganitong klase ng laro ay mahalagang obserbahan. Ang back-to-back matchup kontra sa parehong kalaban ay nagbibigay ng malinaw na konteksto kung paano hinaharap ni Kai ang targeted defensive scheme, isang sitwasyon madalas mangyari sa international tournaments. Sa kabila ng efficiency issues, nananatili siyang involved, aggressive at handang akuhin ang responsibilidad, at tutukan naman natin kung gaano naka-apekto ang rematch results sa overall rhythm ng Alphas at kung anong adjustments ang pwedeng gawin ni Kai at ng Alphas sa mga susunod na laro habang nagpapatuloy ang Japan B-League grind. At sa rematch laban ng Sendai, mas malinaw kung paano tinarget ng kalaban ang Koshigaya, particular ang kanilang center na si Kai. Matapos ang Game 1, agad nag-adjust ang Sendai
sa pamamagitan ng mas agresibong anterior defense, mas maagang help sa post, at mas physical na coverage tuwing hawak ni Kai ang bola. Ang resulta, mas magbagal na opensa para sa Koshigaya at mas mahirap na shot selection sa loob. Ang 28.6% field goal shooting ni Kai ay hindi indikasyon ng kawalan ng effort, kundi ng uri ng depensa ang kanyang hinarap. Kadalasan ang kanyang mga tira ay galing sa kontestadong post-ups o second effort attempts matapos ang offensive rebounds. Sa ganitong setup, nananatili pa rin siyang pangunahing scoring option na nagresulta ng team high 14 points kahit limitado ang espasyo. Para sa Koshigaya, naging hamon ang kakulangan ng consistent perimeter scoring. Dahil dito, mas naging madali para sa Sendai na mag-collapse sa paint at i-prioritize ang pag-neutralize kay Kai. Sa kabila nito, nananatiling mahalaga ang presensya ni Kai sa floor. Ang kanyang gravity sa loob ay patuloy na humahatak ng depensa kahit hindi ito lubos na napakinabangan sa scoreboard. At sa depensa, ipinakita ni Kai ang patuloy na hustle. Ang 2 steals ay patunay ng kanyang aktibong kamay at improved anticipation, habang ang kanyang positioning ay naglimita sa direct drives ng Sendai sa half court. Kahit walang malaking block number sa laro, ang kanyang rim deterrence ay nananatiling factor sa takbo ng laban. Mula sa perspective ng gilas, ang ganitong laro ay nagbibigay ng mahalagang insight. Ang Oceania teams tulad ng Australia at New Zealand ay kilala sa parehong physical at structured defensive schemes katulad ng ipinakita ng Sendai sa rematch. Ang kakayahan ni Kai na manatiling involved kahit sa ilalim ng pressure ay isang positibong sinyalis para sa ating national team. While sa kabuuan, ang pagkatalo ng Koshigaya ay nagpapakita ng bigat ng responsibilidad na pasa ni Kai sa kanyang club team. Kapag siya ang primary focus ng depensa, nagiging malinaw kung gaano kalaki ang kanyang papel sa sistema. Sa pagpapatuloy ng Japan B-League season, inaasahan na mas lalawak pa ang adjustments, hindi lang kay Kai kundi sa buong Koshigaya offense lineup upang mas ma-maximize ang kanyang presensya sa loob. At tutukan naman natin kung paano magagamit ng Gilas Pilipinas coaching staff ang mga natutunan mula sa Japan B-League performances ni Kai bilang paghahanda sa mas mabibigat na international matchups. Sa kabila ng pagkatalo ng Koshigaya Alpha sa rematch kontra Sendai, nananatiling malinaw ang halaga ni Kai bilang pangunahing haligi ng koponan. Ang pagiging team high scorer niya sa isang larong puno ng defensive pressure ay patunay ng kanyang patuloy na responsibilidad at tiwala ng coaching staff. Para sa Gilas, mahalagang senyales ito na kahit targetan si Kai, nananatili pa rin siyang engaged at competitive. Habang nagpapatuloy ang Japan B-League grind, bawat ganitong laro ay nagsisilbing paghanda para sa mas physical at structured na laban sa international stage. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.